Alam niyo ba na bukod sa mga parke at makukulay na heritage, ang Tagum City ay tahanan din ng isang vibrant night market. At maging ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas. Kaya sa pagpapatuloy ng ating Tagum City Adventure, mas i-level up pa natin ang pag-ikot. Tutuklasin natin ang mga local products na tatak Tagum. Iikot sa river at coastal areas at syempre mag-e-enjoy tayo sa gabi. Kaya tara, samahan niyo kami sa pagdiskubre kung bakit ang Tagum City ay isa sa mga lugar na sulit isama sa inyong susunod na getaway this 2026. First time ni Angeli ngayon sa Tagum City, kaya sa previous episode, iniikot ko siya sa ilan sa mga must-visit spots ng lungsod. Mula sa parke at museo hanggang sa mga paboritong banana queue vendors ng mga Tagumenyo. And today is the second day of our Tagum City pit stop, kaya we'll continue going around pit stop certified spots. At dahil gusto ko ng souvenirs from Tagum City, ang unang stop natin today ay ang Pasalubong Center, kung saan makikita ang produkto ng mga taga-Tagum at pati na rin ang mga neighboring LGUs. Meron silang iba't ibang souvenirs gaya ng button pins, keychains, ref magnets, t-shirts, mugs at tote bags. At isa sa mga ikinagulat namin ay ang klase-klaseng mushroom products na makikita dito. Na-amaze yung mga customers. When I offer yung mga fresh mushrooms na ibibinta ko, pinapatikim ko muna sila ng mga sample ng mga products na niluto, made of mushrooms. So, mayroon din kami yung deep-fried na mga mushrooms na ipatikim para siyang mas masarap pa siya sa fried chicken. Wow. So, pwede na talagang substitute sa fried chicken. So, we are offering healthy alternative. Ayon kay Miss Vilma, nang magsimula siyang manirahan sa Tagum, natutunan niyang magtanim ng mga fresh mushrooms for family consumption. Dahil naging paborito na rin nila ito, naisip nilang gumawa ng produktong mas madaling ipakilala at ibenta sa merkado. Lalo na't hindi pa ganoon kakilala ang fresh mushrooms noon. At ang pinakaunang produkto nila ay ang fried mushroom. Kami talaga yung nag-grow. So kami yung nag-culture, tapos kami yung nag-produce ng mga fresh mushrooms. Then nag-develop kami ng different products, just like yung mushroom crackers. Mayroon kaming mushroom veggie chips. Mayroon din kaming crispy oyster mushroom. So para siyang mushroom chicharon na healthy. Isang healthier option lalo na para sa mga kabataan na imbis mag-junk foods, may mas masustansyang alternatibo. Bukod dito, meron din silang mga mushroom siomai, patty, nuggets, sisig, tocino, at tapa. Lahat gawa mula sa sarili nilang oyster mushroom bilang meat substitute. Mayaman ito sa protina at iba pang health benefit. Then mayroon din kaming mushroom chili sauce. So pwede siyang pang-ulam, pwede pang sauce sa pasta, sa siumai. Then mayroon din kaming pickled oyster mushrooms. And a lot more of products pa yung dinevelop namin this time sa made from oyster mushrooms. So mayroon kaming mga frozen products which is pwede siyang meat substitute. Ang association ng Tagum Lokal, nabuo siya dahil ang Tagum City kasi, kung makikita mo as you go around, maraming products na magaganda. So that the LGU realize na, kailangan namin i-gather to sila. And Tagum is a favorable hub for business.
Miss Ronnie also displays chocolate products and ayon sa kanya, malaking tulong ang pasalubong center lalo na noong panahon ng pandemya. Nakita rin ng LGU ang kahalagahan ng pagtulong sa mga negosyo ng lokal na komunidad na hindi lang sa produkto kundi pati na rin sa mga livelihood opportunities. Yes, more so kasi ang Tagum City is a crossroad. Crossroad meaning kung pupunta ka from Davao City, pupunta ka ng Oriental, dadaan ka ng Tagum City. Kung pupunta ka ng Cagayan, dadaan ka ng Tagum City. And we have nearby municipalities na maraming mga raw materials. To all tourists, please, after you go around Tagum City, we have so many festivals here, no? Ang daming festivals. Please pass by Pasalubong Center. Kasi dito nyo makikita ang mga products ng Tagum City and also nearby municipalities and cities also. Nandito sila. Isa rin sa tatak lokal na ipinagmamalaki ng Tagum ay ang Musa, isang fashion brand na ginahabi ang kultura, advokasya at modernong disenyo. Gawa ito mula sa banana fibers at hango sa scientific name ng saging. Ang Musa ay patunay rin na kayang makipagsabayan ng local craft sa global fashion scene. At this moment, mamimili tayo ng mga damit para susuotin nyo. So, I think ang babagay dito sa inyo is itong, para kay Israel, itong coat. Okay. So, for you, ate girl, I think ito para matchy-matchy kayo ng color for the main fabric na ginagamit niyo. So, may Musa accent din ito. At the same time, my beads also inspired by the tribe. The tribal inspired beads. Same po dito sa kanya. So, ganun po siya. Ikaw ba, Angeli, as a Matigsalog tribe, may nakikita ka bang parang similarities with all the designs created by Musa Fabric? Meron siya pero sa ibang Okay, damit, so nakita mo. which is eto. Okay. Kasi from our tribe, meron kasi kaming pattern which is square and rectangle. Kaya eto, kaya napansin ko kanina. That's why you chose this one earlier. Yeah. Kasi meron siyang parang significant similarities. Ang Musa ay may ready-to-wear couture na pwedeng i-rent, pati accessories, shoes, at bags. For now, available na ang Musa sa United States, Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, Japan, Thailand, at Singapore. Dala ang kwento ng Pilipinong husay, kultura, at pag-asa. For our lunch stop, we decided to drop by Pidoc's Restaurant. Sakto ring bagong bukas ang kanilang branch dito sa Tagum City. Bago pa man ang restaurant, matagal nang may negosyo ang kanilang pamilya. Nagsimula ang Pidoc's bilang isang maliit na turo-turo noong late 80s. Kilala sa mga lutong bahay na inihahanda sa malalaking kawa at araw-araw inaabangan ng mga suki. Una nakilala ang Pidoc's sa pagdadala ng authentic Kapampangan dishes sa Davao, gamit ang mga recipe ng kanilang mga ninuno na nagmula pa sa San Fernando, Pampanga. Pidoc offers Kapampangan foods. Our best sellers are Pidoc Bulalo, Kare-Kare, authentic Kapampangan sisig, and barbecue. Ngayon, patuloy itong lumalawak at isa na rito ang kanilang bagong bukas na branch sa Tagum City. Bukod sa world-class na local products, alam nyo bang booming din ang coastal area ng Tagum? Sa isang beach resort, hindi lang dagat ang ma-enjoy. May forest din sila at may mga unggoy na malayang naglilibot sa paligid. At syempre, hindi magpapahuli ang night stop natin kung saan titikman natin ang sari-saring seafood at barbecue sa Tagum Night Market.
At sabay nating pupuntahan ang holiday tree na siyang pinakamataas sa buong Pilipinas. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Pit Stop Pinas. Sa barangay na Bintad naman, matatagpuan ang isang natural freshwater river na muling binigyang buhay matapos linisin at pangalagaan ng komunidad. Kilala ang Nabintad River sa tahimik at sinik nitong paligid at sa mahalagang papel nito sa wetland conservation efforts ng lungsod. Malaki rin ang naitulong nito sa Kagan community sa lugar. Dahil sa pagdami ng bumibisita, nakakapagbenta sila ng halal food mula sa hapon hanggang gabi. Isang dagdag kabuhayan para sa mga residente. Dahil umaga kami dumating, sinubukan muna namin ang available na native coffee ng komunidad. Sa amin kasing tribe, pag inamoy mo pa lang yung coffee, malalaman mo na matapang siya or hindi. But etong sa Kagan Coffee, aamuyin mo, tapos titikman mo siya at doon mo pa madedetermine if matapang ba siya or hindi. And so far, masarap siya. Similar din ba yung taste? Yes, similar. Similar din yung taste. Kaya nagustuhan ko siya. So parang ito na din yung tradition mo every morning. Yes. Uminom talaga ng kape. That is similar with the Kagan coffee yung Yeah. sa inyo. Yep. Cheers. Cheers. Kapag bibisita sa Nabintad River, mahalagang tandaan at igalang ang kultura ng komunidad. Iwasan ang pagsuot ng short, malakas na musika, at ang pagdala ng pork at iba pang haram food. Umaabot ng humigit kumulang 8.8 kilometers ang haba ng Nabintad River. Mas mahaba ito at mas tahimik kumpara sa ilan sa mga mas kilalang ilog sa rehiyon. Mae-enjoy rito ang preskong simoy ng hangin, kalmadong tubig at tanawin ng lunti ang kapaligiran. At para sa medyo adventurous, pwede ring mag-kayaking. If mga turista kayo, then pupunta kayo dito sa Nabintad River, must try this kayak. Di ba? Yes. It's a And, different take. mm-mm-mm. It's a different experience. And it's not that, hindi naman siya sinasabi nila na, damn, marita. Jeez! Wait lang. Wait lang. So aside from that, kailangan talaga, aside from meron tayong patience and strength, Safety din. kaya safety din. Hindi kami pro. Matapos ang aming kayaking experience, we'll go on a river tour kasama si Sir Emil. So actually sa kinidiligid sa river. It's a Creek na siya. Okay, ang river Manggod is nasa source nga fresh water. Nasa headwater. Kani wala din siya sa tumoy. So ang tubig diri sir is salt water gikan sa dagat. Sa dagat. During high tide, musulod siya. Pagka low tide, bumaba pa siya. Pero na mabilin. So parehas karon sir, low tide siya. Nung makita na to medyo brown, medyo lubog siya. Pero during high tide, flow gini siya diri ma'am. Ang mga gilid ng ilog ay napapalibutan ng mangroves at local vegetation na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. But sir, with regards to the, sir, knowing na dito sa Nabintad River is merong mga, dito talaga usually naninirahan yung mga Kagan tribe. Yes sir. Yes sir, so how does Kagan tribe sir na naka-help sa development or ano yung benefit na nakukuha ng mga Kagan tribe with regards sa development ng, ng Nabintad River? Ang Nabintad River, parang nahimo siya nga diri panginabuhi, no? Source of income. Source of income sa Paano, sir? mga tribo. Sa isda at saka sa shell, no? Isda, pasayan, lukon, mga kinaso na dire abundant siya. So daghan pamilya nagsalit sa ato ang creek. Tapos ang kanipot siya nga river, kung ni ginadayo sa mga bisita. So nakita po sa mga tribo, sa community nga yung ani di ay was nga na yung mga bisita, maka-income po sila. So muna karon medyo welcome na ang mga bisita dito sa Kagan. Kay yung mga previous years, medyo ang mga bisita, mahadlok sila. So magpagkadumog na Nabintad, Bakuring, Muslim area.
medyo awkward sila. Pero naanad na, sukat nga na open na, Okay na. ang ato ang kaning madaong nabintan nga park. So na-open na siya ni Mayor. O nga naanad na po ang mga bisita. Sa patuloy na pangangalaga, layunin ng programa ng LGU na maibalik ang yamang tubig at kasama na rito ang mga isda at hipon at mapanatiling buhay ang ilog para sa susunod na henerasyon. Isa ang Tagum City sa mga coastal cities ng Davao Region. Isang lungsod na hindi lang kilala sa agrikultura at lokal na produkto, kundi pati na rin sa mga lumalawak nitong coastal at marine tourism. Kaya after our stop at the Bintag River, dumiretso naman kami sa Marine Protected Area ng Tagum. Isang patunay na seryosong hakbang ng lungsod sa pangangalaga ng karagatan. Ang lugar na ito ay itinatalaga bilang sanctuary para sa marine life, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisdang nakakasira sa coral reefs at sa natural na tirahan ng mga isda. Dahil dito, unti-unting bumabalik ang sigla ng dagat. Sa pamamagitan ng Marine Protected Area, napapanatili ang balanse sa pagitan ng conservation at kabuhayan ng mga mangingisda sa paligid. Pagdating sa mga beaches, isa sa talagang pinagmamalaki ng lokal ang Iho Resort. Mahigit 60 years ng parte ng kasaysayan at ng Tagum City. When it was bought as a repossessed property from the bank, it was an abaca plantation, 2,100 hectares, abaca, rubber, coconut. But it was a failed plantation. So it was pivoted immediately after the first site visit into banana, and then became the first banana plantation in this region to export Cavendish to Japan. Hanggang ngayon naman, ay may mahigit 600 hectares pa rin ng banana plantation ang Iho Resorts. The amenities you can enjoy are obviously the beach, the pool, the river cruise. We have 2 rivers which we can do a cruise on. Kayaking, paddleboarding. We have 3 speedboats for use for guests. One which is outfitted for diving and free diving. Smaller one which is used to tow bandwagon, which is another version of the banana boat. And then the third one is a pontoon boat, which is luxurious with sofas and tables, so you can go along the river cruise and the coastline. Target ng Iho na maging isang middle to high-end tourism destination na mag-a-attract ng domestic at international tourists at ilagay ang Tagum City sa mas malinaw na bahagi ng Philippine tourism map. We also have a beautiful artificial coral reef and seagrass meadow out there. You can see the structures. Right now we've got over 100 artificial reef structures, which we will expand to over 2,000. And we allow our guests to go there. There's a huge amount of fish, big diverse amount of species. And that is managed by the Trinity Project, which is a movement which focuses on the coastal environments of the Philippines, i.e. coral reefs, seagrass meadows, mangrove forests. Bukod sa leisure, seryoso rin ang Iho sa marine protection efforts. Mayroon silang artificial coral reefs na bahagi ng mas malawak na conservation program. Ang mga marine protection areas na ito ay umaabot sa mga baybaying sakop ng Mabini, Pantukan, Mako at Libuganon. Sa tulong ng LGU, academe at iba't ibang organizations. At alam nyo bang hindi lang dagat ang inaalagaan ng Iho Resort? Sa loob ng property, mayroon ding forest area na tahanan ng iba't ibang wild animals kagaya ng long-tailed macaque. Isang patunay na posible ang sabayang pag-unlad ng turismo, agrikultura at kalikasan. Nandito yung mga kasama natin na mga monkeys. Ayan, mga long-tailed macaque. Ayan. At saka, what's good about dito sa Iho Forest is that hindi sila kinikage. Yes. Hindi sila nilalagay sa, hindi sila tinatali. Kasi every time nga meron ako nakikita na mga long-tailed macaque or even
other mga wildlife animals na kinakadena sila. And that's very sad. Yes. And what's good about here dito sa Iho Forest is that they are really in their habitat zone. Yes. Tsaka, Free sila na Free sila. kung ano yung gusto nilang gawin. it's really beautiful that you really get to see the yung wildlife talaga, kung ano talaga yung ginagawa ng mga wild animals in the forest, right? So for you, ano ba yung input mo dito? Matutunan nila kung paano pangalagaan yung mga wild animals kasi hindi lang naman tayo yung may buhay. Yes. Pati din sila, and also meron din dapat silang freedom. Yes. Isa sa mga spot na talagang inaabangan kong puntahan ay ang Tagum Night Market. Kaya to lightly end the day, dito na tayo maghahanap ng pagkain. And I feel like our stomach hurts na, parang gutom na tayo. Kaya nandito kami sa Tagum Night Market. Sasamahan ko si Angeli to tour around. Pero syempre, bago yan, is we need to have our food first para meron tayong energy. So ikaw pa, ano ba yung kinikrave mo, Angeli, dito sa Tagum Night Market? Kanina ko pa kinikrave ang seafood. With seafood? Dito ba sa Tago maraming seafood? Yes! Don't worry because Angeli, isa sa mga tampok dito sa Tagum Night Market is meron silang food stall na pwede kang mamili na kahit anong seafood at pwede mong ipaluto kahit anong type ng gusto mong pagkaluto. Kahit barbecue pa yan, adobo, sinigang, we have it all dito. Kaya, are you excited? I'm excited kaya tara. Tara, puntahan natin yan. Try Let's go, na let's natin. go! Let's go! Let's go! Balikan na yung third. Ay! Guwapo yan eh. Combination yan. Merong scallop, malasugi, sayan, slip crab. Ayan. Ano usually nilulook pa way ng Sabaw, sabaw, sunog. Pero yun ang malasugi. Sabaw rin yan. Pwede adobo, pwede prito. Ito, lapu-lapu ito ang mas maraming masarap. Prito, sabaw. Pwede. Ito naman kumpano. Kumpano yan. So napakaraming Wow. pala dito, ma'am. Pero syempre gusto ko ito i-try. If you were to pick something na dito sa seafood, ano yung gusto mong i-pick? Gusto ko, eto. Yan, yung combo na, yung Yes. combo. Sige, kunin natin yan. But I also want to try the deep fried crablets. Kasi parang it reminds me of my childhood kasi marami din ito dati sa Tagum na, yes, na deep fried din siya tapos binibenta na. So let's try. Ma'am, Yes. let's go. Well, since tapos naman tayo dun sa cravings ko, ang tanong ko, ano naman ang cravings mo? Siyempre yung cravings ko naman is a little opposite sa cravings mo, yung pork. Gusto ko yung medyo meaty. Yan, meaty sarap na mga barbecue kasi yun talaga yung known dito sa Tagum City Night Market is yung mga barbecues nila na talaga pinipilahan ng mga friends, families, no? So, excited ako. Let's go, mamili tayo. Okay, let's go. Go! Kinakaliwan din yung
2 pesos worth na, ano ba to sir? Fats ng baboy, ayun. Pork fat. So, pwede siya sa mga nagtitipid, di ba? So, kung walang budget, go. Kaya at sabi din ni Sir, 10 pieces plus 2. Oh, hindi na masakit sa bulsa. Guys. Yes. So, sa kantidad ga 2 pesos, pila yung ano niya? 12. So, 14 pesos, busog na imong anak. May bahagi rin ng night market para sa mga Filipino delicacies kung saan nagsiserve sila ng mga special recipes tulad ng lechon. At one good thing also is inclusive din ang lugar kasi may hiwalay na halal section para sa mga Muslim tourist o bisita. Open ang Tagum Night Market mula 6 p.m. hanggang hating gabi. Sa oras na ito, nabubuhay ang mga kalsada sa paligid ng Tagum Cultural and Trade Center at downtown area na puno ng vendors araw-araw. Bukod sa pagkain, may makikita rin ditong budget-friendly clothes, may brand new at ukay-ukay o thrift finds. Kasama pang iba't ibang paninda na swak sa lahat ng budget. Siyempre, the giant Christmas tree. Kilala rin ang Tagum City dahil sa holiday tree nito na siyang pinakamataas at malaki sa buong Pilipinas. Makikita ito sa kahabaan ng JB Ayala Avenue tuwing holiday season. Sa gabi, sobrang ganda ng lights. Perfect para sa mga photos at pagdiriwang kasama ang pamilya at barkada. Sa loob ng Christmas tree naman, may nagbebenta ng ice cream, regalo, crops, dekorasyon, snacks at marami pang iba. Tuwing holidays, mas marami pang special items ang ibebenta na para bang isang holiday tsungget talaga. May mga minigames din na pwedeng ma-enjoy. At sa isang booth, may airsoft shooting game. Pero huwag kayong mag-alala. Laro lang to at safe pero kailangan pa rin sumunod sa game rules. Kaya syempre, susubukan natin yan! First time ni Angeli pero parang hindi halata. Tignan nyo, sa pool agad sa unang ilang attempts. Ang galing! It's a very affordable, casual and fun place na puno ng locals at tourists. Ramdam talaga ang festive and holiday spirit ng Tagum City. Habang tinatapos natin ang ating adventure dito sa Tagum City, hindi lang natin naranasan ang masiglang night market, ang napakagandang giant Christmas tree at ang tahimik na Nabintan River. Mas lalo nating nakilala kung ano talaga ang bumubuo sa puso ng lungsod na ito. Mula sa mga locals na patuloy na pinapangalagaan ng kultura sa pamamagitan ng sining at sustainable practices hanggang sa komunidad na tinatrato mga bisita na parang pamilya. Ang Tagum ay hindi lang basta destinasyon. Isa itong kwento ng resilience, tradisyon at patuloy na pag-unlad. At ngayong first time kong ma-explore ang Tagum, hindi lang ako humanga sa tanawin at spots. Mas lalo akong na-inspire sa diwa ng mga tao kung paano nila hinarap ang mga hamon at buong pusong ibinahagi ang kanilang kwento at kultura sa mundo. Kaya I can say na Tagum isn't just a place you visit. It's a place that stays with you. And it is Pit Stop certified.